Magandang umaga po sa ating lahat sa pagpapatuloy po natin sa ating Sunday School. Pag-aaralan natin ngayong umaga po ang paragraph chapter 4 and 5 ng ating Confession of Faith, 1689 London Baptist Confession of Faith. Last Lord's Day, kung naaalala po ninyo, nag-dive in tayo sa exposition ng paragraph 3 ng ating chapter 3 concerning sa specific decree of God unto eternal life. At ngayon, Lord be willing, matapos po natin ang exposition ng paragraph chapter 4 and 5. Ito yung ating pag-aaralan ngayong umaga. And then, ang ating lesson, ito yung format ng syllabus natin na dinerive natin sa material ni Alan Dunn, Exposition of 1689 London Baptist Confession of Faith. Bilang recap lang, last Sunday school natin, pinag-aralan natin dito yung part B1A tsaka part B1B. Tinignan natin doon yung paragraph 3 na tinignan natin doon yung truth stated tsaka yung the goal desired. Ngayong umaga, pag-aaralan natin yung part B1C and part B1D. Yung part B1C, titingnan natin doon yung the certainty established sa paragraph chapter 4. Tapos yung sa paragraph chapter 5 naman, yung the reason given. Ito yung pinag-aralan natin last Sunday School chapter 3. Nakita natin doon yung truth stated na may mga tao at anghel na itinalaga ng Diyos sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. At ang iba naman na hindi itinalaga ng Diyos sa buhay na walang hanggan ay iniwanan na umakto sa kanilang kasalanan. Again, hindi sila pinilit ng Diyos na magkasala, hindi inilagay ng Diyos ang kasalanan sa puso nila para no choice silang gumawa ng kasalanan. Hinayaan lang sila ng Diyos na umakto sa sarili nila at ayun yung nagdala sa kanila to their just condemnation. At nakita natin doon yung goal desired kung bakit ito dinikri ng Panginoon before eternity past. Dinikri niya ang kaligtasan ng some men and angels para sa kapurihan ng kanyang grasya dahil hindi required ang Diyos, hindi siya under any obligation na magligtas ng sino man, pero ginawa niya pa rin para mapakita ang grasya ng Panginoon. At yung iba naman na hinayaan niya na umakto sa kanilang pagkakasala, hinayaan ito ng Diyos o dinikri ito ng Diyos para mapupurihan ang kanyang glorious justice dahil natanggap nila ang hatol na karapat-dapat para sa mga kasalanan kanilang ginawa. At tinignan natin doon na ang Diyos hindi siya kasing active sa pag-condemn into condemnation unto eternal death doon sa mga iniwan niya sa kasalanan in the same way na actively niligtas niya ang iilan. Tinignan natin doon yung ability ng tao na patigasin ang kanyang puso at aktibo niyang ginagawa iyon. Pinapatigas niya talaga ang puso niya, pero wala siyang kakayanan na palambutin ang sarili niyang puso. At nakita natin doon, ang Diyos, kaya niyang palambutin ang puso ng tao, actively ginagawa niya yun, na tila ba siya surgeon, binubuksan niya ang katawan ng tao, figuratively, tinatanggal niya yung pusong bato, pinapalitan niya ng pusong laman na dati, hindi kayang mag-respond sa divine things, pero ngayong pinalitan na ng Diyos ang puso niya, may kakayanan na siyang mag-respond sa divine things. Actively, ginagawa ito ng Diyos, hands-on siya, sa pagpapalambot ng puso ng tao. Pero ang Diyos, may ability rin siyang patigasin ang puso ng tao. Pero unlike sa ability niya na palambutin ang puso ng tao, hindi ito ginagawa ng Diyos actively. Kailangan niya lang iwanan ang tao sa sarili niyang pagkakasala. At ang tao mismo ang magpapatigas sa sarili niyang puso at at the same time, pinapatigas din ng Diyos ang puso ng tao na ito. Pag-aralan natin last Sunday. At ngayon, ito na yung sisisirin natin isa-isa, tulungan tayo nawa ng Panginoon. Chapter 3, paragraph 4 and 5. Basahin natin. Yung sa taas yung chapter 4, yung sa baba yung chapter 5. Sabi ng paragraph 4 yung sa taas, sa baba yung paragraph 5. Sabi ng ating confession, 1689 London Baptist Confession of Faith, paragraph 4, these angels and men, thus predestined and foreordained, are particularly and unchangeably designed, and their number so certain and definite that it cannot be either increased or diminished. Paragraph 5, sinabi dito, those of mankind that are predestined to life, God, before the foundation of the world was laid, according to his eternal and immutable purpose and the secret counsel and good pleasure of his will,
hath chosen in Christ unto everlasting glory out of his mere free grace and love, without any other thing in the creature as a condition or cause moving him there unto. Tingnan muna natin itong first part. Yung certainty established na pinapakita sa atin ng paragraph 4. So, bigyan natin ng focus dyan, yung term na kinoin ng ating confession, na yung predestination daw ng some men and angels, di ba, pinag-aralan natin sa chapter 3 na may mga angels and men na foreordained and predestined unto eternal life. Etong men and angels na ito, na predestined and foreordained unto eternal life, sabi ng ating confession, sila daw ay unchangeably designed. Yung disenyo sa kanila, kung paano sila inelect ng Diyos, ay hindi magbabago. At bakit hindi magbabago ito? Dahil according to Hebrews chapter 6, verse 17, pinapakita doon na ang purposes ng Diyos, yung kanyang mga pakana, ang kanyang mga aksyon, ang kanyang mga dinikri, ay hindi pwedeng magbago. Tayong mga tao, di ba, nag-a-adjust tayo midway pag meron tayong plano, tapos merong biglang pangyayari na hindi natin na-anticipate, nakakapag-adjust tayo. So, hindi lahat ng plano natin, surely mangyayari. Pero ang Diyos hindi ganon. Pag may pinlano ang Diyos, kung noon dinikri niya before eternity past, hanggang katapos-tapusan mangyayari yon. Hindi pwede yung mabali. Sabi ng Hebrews chapter 6:17, in the same way, God, desiring even more to demonstrate to the heirs of the promise the fact that His purpose is unchangeable, confirmed it with an oath. Ang mga purposes ng Diyos hindi nagbabago. At bakit? Bakit hindi magbabago? Kasi ang Diyos mismo hindi magbabago. His purposes are unchangeable because He is unchangeable. Yung hindi pagbabago ng mga plano ng Diyos, nakaangkla, nakadugtong sa karakter ng Diyos na hindi nagbabago. According to James chapter 1:17, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Hindi kahit sa ang anggulo natin tignan ng Diyos, kanan, kaliwa, taas, baba, hindi pwedeng magkaroon ng variation ng Diyos. Kung ano ang kanyang dinikri nung una, ay mangyayari hanggang katapus-tapusan. Kaya, ang sinabi ng ating confession na yung predestination and foreordination, or basically, yung election ng mga men and angels unto eternal life, ano daw? Unchangeably designed. Dahil ang purpose ng Diyos, hindi magbabago ang purpose niya dahil sa immutable ang kanyang character. Therefore, our salvation can never change at any point in time. Ngayon, tingnan naman natin dito, may isa pang term Kanina, di ba, tinagnan natin yung unchangeably designed. Pero may isa pang term na binanggit yung ating confession. Sabi, particularly designed. So, unchangeably designed daw, bukod doon, ito daw ay particularly designed. Yun daw ang ating election before the foundation of the world. The usage of the term particular was intentional since all the drafters of our confession were particular Baptists. Hindi nila to nilagay yung word na particular na nonchalantly, hindi nila ginawa yon. Intentional nilang nilagay ito. Why? Dahil yung mga nagkatha ng ating confession, lahat sila particular Baptist. So sa term na tangan-tangan nila, nandun yung word na particular at in-incorporate nila ito sa ating confession, kaya nilagay nila yung ating kaligtasan daw ay particularly designed. At may iba sa inyo siguro nagtataka, ano yung mga particular Baptist? Yung drafters natin, katulad na nabanggit ko, particular Baptist sila. Kasi nung 17th century, meron lang, basically may dalawang major types ng Baptist. Yung general, tsaka particular Baptist. Sila yung dalawang klase ng mga Baptist noon. At ano yung distinctions nila at ano din yung pagkakapareha nila? At una natin tignan dito, parehas na naniniwala yung General Baptist at Particular Baptist sa Believer's Baptism o yung tinatawag nating Credo Baptism. Hindi pwedeng bautismuhan ang mga sanggol just because yung nanay at tatay nila ay mananampalataya, bautismuhan na rin na parang by default ay mananampalataya. Although hindi naman yun ang punto ng mga Pedo Baptist, yung mga nagbabaptize ng infant. Pero ganun yung kanilang practice. Practice ito ng mga Roman Catholics noong 17th century. At practice din ito nung mga
Presbyterian nung mga mananampalataya doon sa England, under the Church of England. So parehas naniniwala ang General Baptist at Particular Baptist na tanging ang mga nag-exercise lang ng repentance and faith, may faculty of cognition, sila lang ang maaaring bautismuhan. At maging tayo bilang iglesia, yan ang doktrinang tangan-tangan natin. Bukod doon, naniniwala sila sa autonomy of the church. Parehas, ang General at Particular Baptist naniniwala dyan. In comparison sa mga Puritans nung panahon nila, ang mga Puritans, under sila ng government. Kung sinong nakaluklok na king, yun yung kinukonsider nilang head of the church. Hindi sang-ayon dyan ang mga Baptist, both the particular and the General Baptist. Naniniwala sila na each local church ay organism at organization in itself at may sarili siyang buhay. Kaya yung thought ng separation of the church and state, ang pinakaunang nagbalangkas niyan at nag-present niyan sa world yung mga Baptist. Hanggang ngayon, di ba, tangan-tangan ng mga tao yung thought ng separation of the church and state. And I dare say na utang yan ng modern world sa mga Baptist kasi ang pinakaunang grupo na nag-formulate ng separation of the church and state ay mga Baptist. Parehas yan, yung general and particular, na naniniwala dyan. Bukod doon, parehas din silang naniniwala sa Baptist Covenant Theology. Yung Baptist Covenant Theology as opposed do sa Reformed Covenant Theology na pinangahawakan ng mga Congregationalist at ng mga Presbyterian. 'Di ba? Yung Reformed Covenant Theology, dito nagfo-flow yung kanilang view ng pedobaptism kung bakit dapat bautismuhan ng mga sanggol dahil under sila ng Covenant Family of God dahil ang parents sila ay under din ng Covenant of Family of God. Ang Baptist Covenant Theology, ang conviction nila sa Old Covenant, in order for you to be under sa Covenant Family of God, it is through generation. Dapat anak ka, dapat kapamilya ka, kaya ang mga Hudyo nun tinutuli by generation. Pero ang ini-state ng Baptist Covenant Theology, in order for you to be included to the Covenant Family of God, it is no longer through generation doon sa Old Covenant, pero dito sa New Covenant, it is now through regeneration. So hindi na through generation, but now through regeneration. Kailangan ginising ng banal na spirito ang patay mong kaluluwa, pinagkalooban ka ng pananampalataya at pagsisisi in order for you na mabilang sa Covenant Family of God. Yan yung view both ng General and Particular Baptist. Dito sila nagkakaiba sa view nila ng atonement. Kaya tinawag ang mga General Baptist na General Baptist because they believe in general atonement. Ito yung Arminian view. Basically, ang belief nila, si Kristo namatay para sa lahat ng nabuhay mula kay Ebat Adan hanggang kaduluduluhan. Namatay si Kristo para sa lahat. Yung atonement niya, yung dugo niya ay nalalapat para sa lahat. Pero, hindi ibig sabihin nun ligtas lahat, kundi dapat ma-activate ng tao yung effect ng atonement by placing or exercising faith and repentance. So, sino talagang nagligtas sa'yo? Ikaw mismo, kasi ikaw yung nag-activate ng atonement eh. Yun yung view ng General Baptist. Hindi yan sinang-ayuna ng mga Particular Baptist. Sabi nila, hindi general ang atonement. Ang atonement, particular. Namatay si Kristo para sa particular na grupo ng mga tao. At hindi kailangan i-activate yun ng tao in himself. Diyos ang mag-activate nun. He will provide the means para ma-accomplish kung ano yung dinikri niya na mission ng atonement ni Christ. Ayan yung pagkakaiba ng general atonement at particular atonement. Diyan nahihiwalay yung Particular Baptist and General Baptist. And ang nakakalungkot, nung na-draft yung ating confession nung 1677, hindi nakipag-cooperate ang mga General Baptist sa mga Particular Baptist. Ininbitahan sila ng mga Particular Baptist, since lahat sila Baptist, na mag-draft ng confession, although hindi pa sila tolerated noon ng Church of England, hindi nakipag-cooperate ang General Baptist dahil sa view nila ng atonement. Dahil ang inadapt ng Particular Baptist ay yung Calvinistic soteriology. So, intentional, yung mga Particular Baptist, nung dinraft nila yung word na ito sa chapter 4, na yung atonement daw, yung kaligtasan, yung election natin before the foundation of the world, ay particularly designed. Wait lang po hindi gumagana yung clicker.
Particular atonement is the logical conclusion of what we've already seen concerning God's decree. Di ba? Yung pinag-aralan natin sa chapter 1 and 2, kung anong tinakdanan ng Diyos mula nung simula pa lang, ayun ang kanyang i-accomplish hanggang kaduluduluhan. At kung tama iyon, kung biblical iyon, at napatunayan natin, yes, that is biblical, ang logical na conclusion dyan ay yung particular atonement, hindi yung general atonement. And it's also a doctrine which is clearly spelled out in the scripture. Yan yung makikita natin sa ating mga previous lesson. Ngayon, tingnan natin yung sinasabi ng scripture pagdating dyan sa particular atonement, yung pagiging particularly designed ng ating salvation. Sabi ng John 13 verse 18, sabi ni Kristo mismo, I am not speaking of all of you. Si Judas yung kausap niya. I know whom I have chosen. Nakikilala ni Kristo kung sino mismo yung sa kanya, particularly. 2 Timothy chapter 2 verse 19, but God's firm foundation stands bearing this seal, the Lord knows those who are His. Hindi naman sinabi dito ni Kristo na, hindi niya sinabi na I know how many are mine. Alam ko kung ilang libo o ilang milyon yung sa akin. Hindi by quantity yung pagkakilala ni Kristo kung sino yung sa kanya. Ang sabi niya, I know whom I have chosen. Particular, personal. Kilala niya kung sino-sino yung sa kanya, hindi lang by number. Ayun, tingnan natin yung last part nung paragraph 4 rather. Sabi doon, and their numbers so certain and definite that it cannot be either increased or diminished. Sobrang certain daw nung itinalaga na ng Diyos na bilang ng mga sa kanya, ng mga itinalaga niya sa buhay na walang hanggan, na habang rumorolyo ang history, hindi daw ito madadagdagan at hindi rin mababawasan ang bilang. Tignan natin yung Romans chapter 8 verse 29 to 30. Sabi ni Martin Luther, kung ang Bible daw ay may illustrate bilang isang singsing, yung Book of Romans daw yung pinaka-brilyante nung singsing, at yung Romans chapter 8 yung spark nung brilyante na yon. At sinabi dito sa Romans chapter 8 verse 29 to 30, for those whom He foreknew, nakilala niya na nung una, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. May nakita ba kayo sa any point dito sa verse na ito, na may tendency magbago? Na yung foreknew, depende kung ma-predestined. Kung ma-predestined, depende kung matawag. Kung matawag, depende kung ma-justify. Kung ma-justify, depende pa sa performance niya kung ma-glorify. Diba? Hindi. May certainty na pag finornyo ka, mapi-predestined ka. Pag predestined ka, you will be called, you will be justified, and ultimately, you will be glorified. Ito yung tinatawag ng mga theologians na the golden chain of salvation, na ini-illustrate nila ito na parang isang kadena na may mga links, na if you are foreknew, you will be predestined, you are called, you are justified, and glorified. Isang link lang yung mabasag dyan, sira yung chain of salvation. Napaka-sure, napaka-constant, napaka-definite ng ating salvation na walang masisira sa chain na yan. So move forward na tayo mula sa paragraph 4. Nakita natin doon yung certainty established. Tignan naman natin yung the reason given, bakit ito ginawa ng Diyos. Dito sa may part ng paragraph 5 sa baba. Basahin uli natin. Those of mankind that are predestined to life, God before the foundation of the world was laid, according to His eternal and immutable purpose and the secret counsel and good pleasure of His will, hath chosen in Christ unto everlasting glory, out of His mere free grace and love, without any other thing in the creature as a condition or cause moving Him thereunto. So isa-isahin natin. Tignan natin dito yung reason given. So basically, bakit daw ito ginawa ng Diyos? Sabi ng confession, may dalawang reason kung bakit ginawa ng Diyos. Binigyan na tayo ng pahapyaw na reason yan doon sa paragraph 3, di ba? Para daw sa sarili niyang glory, for His own glory ginawa ng Diyos. Pero dito, mas explicit, nilagay ng ating confession, yung dalawang positive reason. So may dalawang positive reason, may isang negative reason kung bakit ito ginawa ng Diyos. Tignan natin yung unang positive reason, may highlight ng green. According to His eternal and immutable purpose, and the secret counsel and good pleasure of His will. Nakita na natin kanina na immutable yung purpose ng Diyos because He Himself is immutable. Ayun yung first reason.
Ito yung basis. They have been chosen because of Christ unto everlasting glory. Because of Christ. May kita natin to sa chapter 6, yung doctrine of Christ. Doon natin to madadive in. Ito yung first na positive reason dahil sa kanyang eternal and immutable purpose and the secret counsel of His good pleasure of His will. Yung second reason yung may highlight na blue. Out of His mere free grace and love. So yan yung dalawang reason na binigyan ng ating confession. Tingnan natin yung positive reason. Ephesians chapter 1 verse 4, 9, and 11. Pinagsama-sama ko yung tatlong verse ng chapter 1. Verse 4, 9, and 11, sabi dito, reason na sinabi ng confession kung bakit tayo inelect ng Panginoon. May highlight na green. Ano yung negative reason? Without any other thing in the creature as a condition or cause moving him thereunto. So sinabi ng ating confession, wala daw rason mula sa creature, mula sa atin, na nag-motivate sa Diyos para iligtas tayo. Kung titingin ang Diyos daw sa atin, wala daw mag-motivate sa Kanya. Yan ang sinabi ng ating confession. According to Romans 9 verse 16, so then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. Di ba tinutukoy dito si Esau at si Jacob? Hindi pa sila pinapanganak parehas, wala pa silang nagagawang tama, wala pang nagagawang mabuti, na pwedeng pagbasihan ng Diyos. Hindi pa niya alam sino, mali yung word na hindi pa alam. Hindi pa natin alam kung sino yung mananampalataya sa kanila o hindi. Meron ng tinakdaan Diyos, may pinili na ang Diyos sa kanilang dalawa. Hindi dahil sa effort, hindi dahil sa human exertion ni Jacob o ni Esau ang basihan nun, kundi, sabi ng Romans 9:16, nakadepende yun sa Diyos na nagpapakita ng habag. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, memorize ito ng karamihan sa atin. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Self-explanatory sa atin yung scripture. Hindi ito bunga ng ating mga good works. Kung bakit tayo, hindi tumingin ng Diyos sa future at yun ang nag-udyok sa Kanya para piliin ka. Di ba yan yung sinasabi ng ating paragraph 3? Paragraph 2, hindi tumingin sa future ang Diyos, nakita niya sinong mananampalataya at ayun yung naging basis niya ng election. Hindi yun totoo, hindi yun scriptural. According to 2 Timothy chapter 1 verse 9, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ before the ages began. So ayun yung dalawang reason na pinakita ng ating confession. Una, dahil sa kanyang eternal and immutable purpose and secret counsel and good pleasure of His will, at sa kanyang free grace and love. Yung negative reason ay hindi daw dahil sa human effort. At bilang conclusion ng ating lesson, maiksi lang, sabi ni Pastor Ramin Kaliwag sa Reformed Bible Study, God's Election on Individuals Part 2. Sinabi niya, Calvinism is harsh because it offends human ego, but Arminianism is harsher because it offends God's divine right. Katulad na nabanggit ko sa inyo, may notion talaga ng rejection ng Calvinism o ng doctrine of election. At mainly, dahil naaatake kasi nito yung pride ng tao. Tinatanggal niya ang tao sa posisyon ng pagmamayabang. Nilalagay niya ang Diyos sa posisyon na karapat-dapat sa Kanya. Harsh yun kasi it attacks the pride. Pero anong harsher? Tanggalin ang Diyos sa pwesto niya to make God lesser than God and to make man more than man. To make God the arbiter, the decision maker ng kanyang kaligtasan. Di ba yun yung gist ng view ng General Baptist? Namatay na si Kristo para sa'yo, pero yung effect nun hindi pa activated. Kailangan mong i-activate yung effect ng atonement by placing your faith in Christ. No, hindi ikaw ang nag-activate niyan. Mula simula hanggang katapusan ng kaligtasan, Diyos ang active, nagpapatakbo niyan sa ating mga puso. Ang Calvinism, it places God where He belongs and places man where He belongs. Ang Arminianism removes God from His rightful place and elevates man more than God. Kaya makikita natin doon sa paragraph 7 ng ating chapter 3, ano lang to, fast forward, madidigin natin to sa mga susunod na Sunday school. Ano daw sana yung maging resulta ng pag-aaral natin ng doctrine of election? Again, hindi elitism. Hindi yung high-handedness, napakiramdam mo, napaka-special mo kaya ka inelect ng Panginoon.
ito dapat yung maging bunga niyan. So shall this doctrine of election, afford matter of praise, reverence, and admiration of God, and of humility, diligence, and abundant consolation to all that sincerely obey the gospel. At nawa, ito yung maging bunga niyan sa ating mga puso. At hayaan yung i-remind ko uli kayo, mga kapatid, kung na kay Kristo ka, wala kang inambag ni katiting. Kung ang kaligtasan mo ay 99% of God, 1% sa iyo, bubuluso ka sa impyerno kasi yung 1% na yun, palpa ka pa rin, makasalanan ka. It must be 100% galing sa Panginoon. Di ba, uso sa mga Gen Z yung term na deserve mo yan, di ba? Uso sa kanila yun, treat mo yung sarili mo, deserve mo yan. Kung tama lang ang ating self-assessment, kung honest tayo, alam niyo anong deserve natin, tapak-tapakan tayo ng Diyos hanggang magkapira-piraso tayo. Maging under His eternal wrath. Yun ang ating deserve. Meron lang isang deserving ng eternal goodness, mere free grace and love ng God the Father. It is Christ. Never sinned, always obeyed His Father, always in perfect communion with His Father. Siya ang deserving. Pero anong ginawa ni Kristo nung nandun siya sa krus? He was condemned and left alone so that we might be embraced and welcome home. Ayan ang ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya kung ikaw ay na kay Kristo, kalimutan mo na lahat ng ambag mo kasi wala kang ambag ni katiting. It is all of Christ from the Calvinist, hindi dapat hambog. Kaya contradiction of terms ang merong mayabang na Calvinist. Walang ganun. Kasi the very gist of Calvinism is paglagay sa Diyos sa rightful place niya at pagbaba sa tao. Ayan ang gist ng Calvinism. At nawa, ayan din ang i-produce sa puso natin ng pag-aaral natin ng doctrine na ito. Saglit tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa aming lesson. Salamat po, Panginoon, dahil ni-remind mo kami na palpa kami, makasalanan, mahina, wala kaming karapatan sa harapan mo kung hiwalay kay Jesucristo. Salamat dahil binigay mo ang iyong anak na si Jesucristo na maaari naming lapitan, maaari naming pangarapatan ng aming mga case. At pinangako ng iyong anak na si Jesucristo na sino mang mananampalataya sa Kanya, ipipresenta niya sa iyo na walang bahid dungis at katanggap-tanggap. Salamat sa biyayang ito, O Diyos. Hindi kami karapat-dapat. Panalangin namin, O Diyos, na magbunga ito ng pagpapakumbaba sa aming mga puso. Hinihingi din namin ang patuloy mong pagsama sa amin sa lahat ng gawain namin sa maghapon na ito. Salamat aming Diyos sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.